Ipapasa ko na po sa inyo. Ito po lahat ng ating pag-uusapan. Get one and pass. Ako, naka-stable na po yan. Po, kasi hindi po nakuha doon sa pag-photocopy yung arrow. Kaya inumitan ko na lang yan. Arrow dyan. Yung dito po sa original, merong silhouette na arrow. Huwag nyo pupupo muna kung saan. Dito muna tayo sa labas. Yung unang page. Kasi tayo mga Pilipino, pag nagbasa, nauuna sa likod. Bago sa harap eh. Dito muna po tayo sa harap. Ayan. Dahil dito po muna tayo sa harap, hindi ko mong sabihin, dito muna tayo sa harap. Dito muna po tayo sa harap tumingin. Hindi po ito sa papel. Dito muna sa harap. Sa kanya muna. Dito sa harap kasi meron nakasulat. Ay hindi po nakasulat yan sa inyong papel. Nakalagay po rito, ito po mababasa nyo doon sa Aklat Eduardo Muning na Structure of Idea sa Vertebration. Ang nakasulat po roon sa preface. Ang nakalagay po roon, Dostoevsky, Dostoevsky, sayang naman yun. Dostoevsky says that the worst enemies of a movement are those who become its promoters without understanding, sabi ni Dostoevsky. Ang mabigat na kaaway ng isang kilusan ay ang mga tagapagpalaganap nito nang hindi nila ito nauunawaan. Ibig sabihin, kung pwede natin ipalaganap ang isang kilusan kahit hindi natin ito naiintindihan. So yun po yung nangyari sa Concilio Movement, hindi lang po sa Pilipinas. Yan ay nangyari rin sa Amerika at sa ibang bansa na ang kilusang Concilio ay lumaganap dahil sa tindi ng tama nito. Kaya lang, dahil sa pagkasabay ng paglaganap niya, nandoon din ang hindi pagkakaunawa sa Concilio. Ano po ang nangyari? Nung pumasok po sa Amerika ang Concilio, mali yung pamamaraan na pumasok sa Amerika. Sino po ba nagdala ng Concilio sa Pilipinas? Ang Amerikano po. Dinala dito sa Pilipinas. Hindi naman po tayo direkta sa Espanya, from the States, dito sa Pilipinas, sa Cebu. So, ganun po yung nangyari. So, ang ginagawa po natin ngayon, ayaw naman natin maging worst enemies of the movement. Ayaw natin kasi lahat tayo, pare-pareho po tayo, mahal natin ang kilusang Concilio. Dahil pare-pareho tayo tinamaan sa kilusang Concilio. Kaya ang gawin natin, para hindi tayo mapagpintahan na hindi natin naiintindihan ang kilusang Concilio, intindihin po natin ngayon yung Concilio. Ayan, titignan na po natin ngayon yung unang page. Ayan. May araw po dyan, may araw. Tapos meron po points, 3 points. Pero bago yung 3 points, meron pong box doon sa ilalim. Ang nakalagay po ng box, doon sa box, purpose of the pre-concilio. Ibig sabihin, bago tayo pumunta sa concilio proper, dadaan mo na po, syempre tayo sa pre-concilio. Kaya at maliwanag po na sinasabi dito na ang purpose ng pre-concilio is the leavening of environments with the gospel. Kapag hindi po yan yung layunin natin, siguradong all throughout yung concilio natin, magiging maganda yung takbo ng 3-day weekend dahil magagaling tayo mag-rolyo. Pero yung ating purpose, hindi natin ma-achieve. Bakit? Kasi doon pa lang sa simula, sa pre-concilio, pag umalpak na tayo, maganda yung epekto, pero hindi nakuha yung purpose.
At ang gusto po natin, makuha yung purpose niya. Ang purpose natin ay ang pagpapaalsa ng kapaligiran sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Yun po yung sinabi natin kagabi. First point, paano natin papaalsahin yung kapaligiran sa pamamagitan ng Ebanghelyo? First point, sabi, search for and selection of environment that leads Christian transformation. Hindi po sinabi po sa first point na search for candidates. Hindi po. Search for environments. Kapag nagpe-preconcilio po ba tayo? Do we search for environments or we search for candidates? Ang una po, ang hahanapin muna natin kapaligiran na nangangailangan ng evangelization o Christian transformation. Marami pong klase ng environments kasi. Pag sinabi natin environments, yung parokya, isang environment yan. Yung mga grupo, halimbawa, yung mga organization sa parish, bagay parish pa rin yan, pero yung mga organization, considered yan na isang environment. O yung civic organization, considered the environment. Maraming klaseng grupo na matatagpuan tayo. Yun muna hahanapin natin. Pag nakita na natin yun, sasabihin natin, kailangan ba nito ng Christian transformation o hindi? Kailangan ba niya? Pag kailangan niya, sasabihin natin sa mga kasama, kailangan po ng Christian transformation. Pupunta ka ngayon doon sa second point. Ano yung second point? Sabi ko sa second point, study of environments. The group that compose them and identify the individuals who are the centers of this group. Hindi po sinasabi na kapag nakita natin yung isang grupong yun na nangangailangan ng evangelization, yung buong grupong yun, ipapasok natin sa posisyon. Hindi. Pag-aaralan muna natin yung environment na yun. Pag naintindihan na natin yung environment na yun, then makikita natin kung sino yung mga tao sentro ng grupo na yun. Halimbawa, sa isang barangay, makikita natin doon kung sino yung mas mayroong okay na magsalita, kahit hindi siya opisyal. Pag yun, nakita natin yung tao na mayroong potential ito, ano nang gagawin? Third point, selection and preparation of candidates. Paano bang piniprepare yung mga candidate? Simple na. Hindi naman kagaya ng prepare, pupunin tapos bibigyan ng seminar. No! Ang gagawin lang po dyan, kakaibiganin. Sabi sa Rolyo 8 natin, make a friend, be a friend, bring your friend to France. Yun po yung preparation niya. Yung ugali ng isang consigliere leader, makikita na noong individual na nandoon sa environment. Ngayon ang tanong, ano ba yung purpose bakit kailangan piliin? Kasi ang trabaho po natin is to live in the environment. Kapag ang kinuha mo ron, hindi live in, kapalpakin process mo. Kailangan ang kukuha mo, levadura din. O ang kukunin mo, levadura. Pag kumuha ka ng hindi levadura, hindi sa makakuha ka ng asset, ang makukuha mo, diary. Kaya, pagpalpak yung reconcilio, wala kang malinaw na purpose, wala kang search and selection of environments, walang study of environment, walang selection of candidates, maganda yung 3-day weekend. Pero, hindi makukuha yung kanyang main purpose. Ngayon, habang tumatakbo po yung stages ng pag-aaral sa environment, ang School of Leaders o Leaders School ay pine-prepare din naman yung team na magbibigay ng 3-day weekend. Sabay po yun. Yung pag-aaral ng environment at yung preparation doon sa team. Then, papasok na tayo sa 3-day weekend. Second page. Ayan. Ayan, para tayo nasa kongreso, tulungan ng mga papel.
The 3-day weekend summary. Yan, bibigyan po natin ng summary. Pero yung dynamics po, hindi natin ngayon, mamaya na natin i-bigyan emphasis yun. Yung summary na lang, nung 3 araw ng kursilyo. Tingnan mo natin, doon muna tayo sa labas yung mga elemento. Ano ba yung meron doon sa 3-day weekend? Una-una, meron tayong freedom. Freedom. No. Ibig sabihin ng freedom sa loob ng 3 araw, pagrespeto sa pagkatao ng tao, pagrespeto sa bawat kandidato, pagrespeto kung gusto ba niya o ayaw niya. Yun yung unang katangian sa loob ng kursilyo. Pangalawang katangian, isang diwang makapamayanan o communitarian spirit. Ito po hindi sinasabing kailangan tayo mga brothers o mga sisters, communitarian spirit, hindi po. Nararamdaman yan. Kung ang inyong team work as a community, then mararamdaman nyo ng mga candidate. Pero pag hindi po isang community, kundi isang organization lang, mararamdaman ng kandidato. Bakit po? Kasi yung mga rolista, come and go. Rolyo, dadating. Tapos sa rolyo, lalayas. Yun lang yung rollista pinuha. So they come and go, hindi kilala ng mga candidate. Hindi isang community. Dapat ang isang rollista, stay in. Doon. Bakit? Kailangan maramdaman niya kasi may technique. Tingnan niyo sa gitna, yung center. Ang prinsipyo po natin sa 3-day weekend, kaya natin yung pinrepare doon sa pre-kursilyo, is to give them the message of the gospel through charismatic proclamation. Pag sinabi kong charismatic proclamation, pinag-usapan na natin, mararanasan nila kung ano ang meron sa loob ng kursilyo. Hindi po matututunan nila. Iba po yung natututunan sa nararanasan. Yun po yung prinsipyo natin. Kaya tipansin ninyo, 3 araw, day 1, day 2, day 3. Sa unang araw, ang sabi ron, mamaya na natin yung pag-usapan, sa dynamics siya. Yung technique na lang, technique siya. Dalawa po yung technique. Yung technique po niya, ikaw ang nagseset ng ambience, ng joy, ambience. So, tayo yung nagseset ng face kung ano yung mangyayari. Pangalawa, yung personal contact. Ako, napupili tayo. Yung personal contact ko, dalawa yan. Napupili isa. Yung sounding at saka yung stopping. Wala ko na yung stopping. Sounding and stopping. Dito po, nagkaroon ng misinterpretation yan. Ang nangyari po rito sa Pilipinas, puro sa stopping, nawala yung sounding. Stopping na lang nag-stopping. Paano po yung stopping sa Pilipinas? Compro. Pero hindi naman po talaga yun, ibig sabihin ng stopping. Sa salita po natin, ang ibig sabihin ng sounding, knowing, o discerning. Yung ibig kong sabihin ng stopping dito, enlightening. Ini-enlighten natin sila doon sa present situation ng buhay nila. Kapag nilalaro na sila, alam mo kung ano yung magpapalinaw sa kanila. Hindi kailangan comprehend. Yun po yung study mo, to give enlightenment doon sa kanila present situation in life. Paano po magkakaroon ng sounding ang isang rollista kung wala siya doon sa 3-day weekend? Paano po madi-discern ng isang rollista yung mga candidate kung wala siya doon sa 3-day weekend? Ang sabi ni St. Paul, para akong isang kampana na tumutunog pero walang saysay. Kasi hindi niya alam, walang pag-ibig.
Walang care. Kasi pag nakita mo ngayon yung situation ng mga nandoon sa Cursillo proper, if you discern them, you can stop them with love. With love. Kasi naiintindihan mo. Well, that's the second point. Pansinin niyo yung Rolyos, pabilog ano, para siyang clock. Kung saan siya nagsimula, hindi siya bumabalik, pansinin niyo. Paikot-ikot lang. Slide. Paano nangyari yun? Mamaya, later. Later yung kapit. So doon po sa loob ng 3-day weekend, meron siyang prayer, may Eucharist. Ang Eucharist po ang sentro. Ang nakakalungkot kapag party na ng misa yung iba, hindi naman po lahat. Hindi po lahat ng staff, wala po doon sa mass. Yung iba natutulog, yung iba umuwi. Ang sentro po is the Eucharist. Yung Eucharist ang nagbibigay ng diwa ng pagbibigay. Yung iba, ano po? Inamas. Andun din po ang presensya ng Birhen Maria sa pagdadasal ng Santo Rosario kasi po si Santa Maria ang ginagamit na modelo ng pagiging isang tunay na disipulo. At saka ang apostoladong panlaico. Yan po ang ginagamit ng Second Vatican Council. Tapos yung prayer, yung panalangin. Paano po tayo nagtuturo ng panalangin sa loob ng 3-day weekend? We teach the candidates to pray by praying. We teach them prayer by praying. Ibig sabihin, hindi natin natuturo sa kanila kapatid, ganito yung pagdadasal. Hindi po ganon. Sabihin natin sa kanila kapatid, halina at magdasal. Doon po natututo yung mga kandidato sa panalangin. And then yung palaka, yung self-giving, yung pag-aalay ng sarili, yung pagbibigay ng sarili. Kasama po yan doon sa loob ng 3-day weekend. At syempre yung decuria. Decuria means friendship or technically it means table group. But yung essentially, it means self-giving. Pagbibigay ka, self-giving. It means friendship and sharing. Pagkaibigan. Yung Ultreya, meron din po Ultreya sa loob ng 3 araw ng Cursillo. I hope ginagawa niyo yung Ultreya na yun sa loob ng 3-day weekend. At huwag po mawawala yung music. Kasi pag tinanggal niyo yung music, yung nagkakanta, magiging seminar lang yan. Lastly, yung joy. Yung joy po, hindi dahil doon sa magagandang jokes ng mga rolista. Yung joy nang gagaling sa isang pusong nagbago. No. Doon nagpumula yung joy. And then, natapos na yung 3-day weekend natin. Mamaya na lang yung dynamics. After ng 3-day weekend, pagkatapos ng Cursillo, ano gagawin natin? Siyempre, ano nga po pala gagawin natin? Wala na. Mamuhay, sa buhay. Lahat naman ang pumapasok sa Cursillo, pero di sinasubuhay. Di lumalabas sa Cursillo. Paano na yung pinaghandaan natin, pinag-aralan sa pre-Cursillo? Okay lang. Kaya ang current kayo puro Cursillo proper. Ayun, bakit? Bakit puro Cursillo proper na lang kita? Kasi wala akong preparation yun Wala yung study of environment yun Puro Cursillo proper lang. Kaya pagkatapos ng Cursillo proper, saan ang punta? Uwi ka na talaga. Kasi walang preparation Wala kang hihingi na maganda pagdating sa post-Cursillo kung wala ka naman sinimulan. Meron bang study of environment? Meron bang selection of candidates? The worst enemies of the movement are those who become its promoters without understanding it. We promote the Cursillo movement. We make Cursilistas. Ang dami ng Cursilistas. But ang
until now, we cannot attain our purpose. Bakit po? Kasi wala naman talagang pre-umbrella ng maganda, no? Sister, ikaw isang mabangbigas. O, brother, ikaw isang kawang lugaw. No? Meron akong kilala naman sa sasabihin nun, Brad, bigyan mo ako ng rolyo. Libo. Hindi, asalan ko yung isang kawang boto. At pag nag-rolyo yun, nakita niyo ang alak sa katawan ng kumura. Talaga naman lahat ng daliri niya. 6 feet under the ground na yun. Di ko alam. Sorry. Sorry po. Pati po yung liit niya. So, basta bibigyan niyo siya ng rolyo. Pero pag meron po talaga tayong preparation sa pre-concilio, meron tayong gagawin sa post-concilio. Di po ba? Ano gagawin natin? Ito na. Sabi po rito, we will increase and continue the conversion process and the living out of what is fundamental to being a Christian. Point lang po natin. Ang gagawin po sa post-concilio is to increase. Papataasin. And the living out. Yung pong i-increase dito, yung conversion process, ha? Yung pag sinabi pong pagbabago, conversion, ito po is kung value sentence kung usapan po lagi namin yan. Ang conversion po kasi kung pwede mangyari yan, bago mo ipasok ng kursilyo, nagbago na yung tao. O kaya doon sa 3 araw ng kursilyo, nagbago ng tao. O pagkatapos lang ng kursilyo, tsaka siya magsisimulang magbago. Basta ang gagawin ng post-kursilyo, it will increase yung kanyang process na pagbabago. Anyway, ginagamit natin si St. Paul. Si St. Paul after 3 days, hindi lang naman 3 days ang aral na siya. Hindi po. Pumunta pa siya sa Arabia for 3 years. St. Paul. 3 years. Pumunta muna siya sa Arabia. Bakit? Pinagnilayan niya yung nangyari sa kanya. After 3 years, bumalik siya sa Israel. Pero hindi pa rin siya nangaral. Umuwi siya, gumawa siya ng lambat. Nung nangailangan lang, lumalaki na yung iglesia, pinanap siya ni Bernabe. Sinundo siya doon sa Antioquia, kung saan siya, sa Tarsus pala. Sa Tarsus, sinundo siya, at saka siya, sinabi ng kapatid na Pablo, magkasama tayo mangaral sa Santa. So after hindi lang po 3 days, 3 years. So ang gagawin po dito sa post-concilio, we will increase the conversion process. Tsaka yung living out, yung pagsasabuhay, nung natutunan natin doon sa 3-day weekend, isasabuhay po yun, hindi ituturo. Yun yung napapagkamalian ng karamihan, hindi naman po lahat. Hindi po natuto, naranasan doon sa 3-day weekend. Pangalawa po, provide a community for those who become part of the concilio movement. Ang trabaho po ng sekretarya ay ang magbigay ng isang community. Kaya mo sila ipinasok sa concilio sa 3-day weekend, alam mo may pupuntahan sila. Kasi meron sila, napag-aralan mo yung environment. Kaya kapag hindi mo napag-aralan, saan mo sila dadalhin? Wala. Bagsak. So kailangan po, may provide natin. At meron na tayo nun kung napag-aralan na natin yung environment. Bibigyan ngayon natin sila, sinabi na sa atin kanina ni Tita Presi, ng 3 instrumento ng pagtitiyaga. Sinabi na kanina yung spiritual direction, yung group reunion, at saka yung kontreya. Yung instrumento po ito, importante para maintindihan natin kung saan patungo yung buhay natin. Kasi yung spiritual director ang magbibigay ng direction sa buhay natin. Kung sakaling nalilihis tayo ng landas, yung group reunion, yung mga kaibigan natin ang magpapalakas ng loob natin
kung sakaling nanghihina tayo. At ang group reunion ang sa pamamagitan ng group reunion, nararamdaman natin yung presensya ng Diyos. At nararamdaman din natin kung ano talaga ang maging isang simbahan. And then, para matanggap natin yung tatlong slogan, sayang wala yung tatlong slogan. Alam niyo po yung tatlong slogan? Hindi nila alam yung tatlong slogan. Tatlong slogan mo. Ng Concilio. Ayan na. Charity. Charity. Sayang na wala si Father Ray. Charity. Napupulpil po yan, nagagawa yan, na isasakatupalo po yan tatlong slogan sa Ukraine. Na dyan napapalago yan. Hindi po sa loob ng 3-day meeting sa group reunion. Without a group reunion, hindi lumalago yung karidad, yung entregarse, tsaka yung low ideal. Ibig po sabihin ng entregarse, pagpapasakop sa Tagalog, wala tayong problema, wala tayo sa English. Surrender, hindi po surrender yun. Kasi entregarse, entrega, pagbibigay. Ni-entrega ko na ang aking sarili. Ibinibigay ko. Kaya hindi sinusurrender ko. Kasi pag sinurrender na, ibig sabihin, wala ka nang kayang gawin. Kaya surrender ka na. Okay. Dito po nakukuha yun sa yung 3 slogans. Sa pamamagitan po nitong tatlong instrumento ng perseverance, na-attain natin ang purpose, yung enlivening of one's environment with the gospel. Tandaan po natin, without this, magpapaklase lang tayo na magpapaklase. Magpo-produce lang tayo na magpo-produce sa sangkanerbang porsilista, pero hindi natin na-attain yung ating purpose. Lalabas tayo, bigo, doon sa ating mga pinaggagawa. Pero ayaw natin mabigo. At lalo nang ayaw mabigo ni Kristo. Kaya ibinigay niya sa atin itong isang instrumento. Itong instrumento ng Concilio, kung tawagin natin yan, vertebrasyon. Okay, second stage. Pag pinagsama-sama ninyo yung buong Concilio, ang lalabas dyan, vertebrasyon. Alam na alam po natin kung ano ang vertebrasyon. Yung vertebra, yung bulubul sa Tagalog. Yung nanay ko, naalala ko na medyo bata-bata ko. Pag hindi ka sumunod, bubuluburan kita. Sinasabi niya, hindi ko naiintindihan ako doon. Yung pala yung bulubul ito. Yung nasa lubol. Siya yung magbibigay ng bulubul para maging isang Kristiyano ang isang pamayanan. At ang bulubod sa katawan ng tao, tignan niyo yung alegorya. Ang bulubod sa isang tao, hindi po ang tao puro bulubod. Ikaw ba, sister, puro bulubod ka? Hindi mas marami yung taba kaysa sa bulubod. Walang tao puro bulubod. Pili lang yung bulubod. Di po ba? Lahat ng tao may bulubod. Pero hindi lahat ng tao puro bulubod. Ito lang yung bulubod na nasa gitna. Pero doon sa bulubod, may nakakabit pa dyan ribs. No? May yung ribs na puprotekta naman doon sa lungs. No? Pagkatapos nakakabit yung balikat, nakakabit yung leg doon sa bulubod, nakakabit yung dito sa hips. Tapos yung sa hips, nakakabit yung doon sa hita. Yung tuhod, pababayan, nabubuo ngayon isang skeletal system. Sa medicine dito mga gabi. Nabubuo yung skeleton. Ang nagpapadami ngayon ng dugo dyan, nanggagaling doon sa marrow. Yung marrow, yung nando sa loob ng gulugod. Yung soft part ng gulugod. Kaya meron siyang bone at meron siyang marrow. Ang tawag ngayon ng mga founders ng Concilio doon sa gulugod, sabi ang gulugod binubuo ng bone at saka ng marrow. Yung bone is the capacity to live.
ng isang tao. Yung marrow, yung soft part ng gulugot, is the capacity to be humble. Yun ang dalawang kriteriyo ng pagpili na magiging leader sa konsilo o magiging candidate. Una, may kakayahang magdesisyon. Pangalawa, may kakayahang magpakababa. So, nabubuo ngayon yung konsepto ng vertebration. Paano? Unang-una, tingnan muna natin, ano ba yung basic idea ng vertebration? Unang-una, importante ang kapaligiran. Bakit po? Kasi kung babaguhin natin ang kapaligiran, ang pinakamagandang ahente ng pagbabago, yung kapaligiran. Bakit? Makikilala ang isang tao doon sa kapaligiran ng pinanggalingan niya. Pag ang isang tao, dahil sa palengke, anong tawag sa Tindera. tindera. Hindi palengkera, tindera. Lagi sa palengke. Pag ang galing niya, pangit, yun, palengkera. Kapag ang isang tao, palagi sa loob ng pabrika, trabahador. Ano, pabrikera. Pag ang isang tao, lagi sa simbahan. Banal. Di ba? Noon sa environment na laging nandun siya, makikilala. Kaya sabi ng founders, importante ang environment. Dahil ito ang nakaka-apekto sa isang tao kung ano siya. Kaya sabi nila, yan ang pipiliin natin, environment. Importante yan. Kukuha tayo ng makaka-apekto sa environment. Para kapag naging Kristiyano ang isang environment, mas malakas ang influensya ng environment kaysa sa one-on-one o personal approach. Kung collective yung buong environment Kristiyano, sigurado lang yung tao noon na nakatira, Kristiyano. Pero kung ang environment, puro snatcher o dapper, sigurado ka, sakay mo sa jeep, hold up ka. Kaya importante yung environment para sa mga founders. At importante rin sa atin, bakit po? Kasi gusto tayo. Kung gusto natin gamitin yung konsilyo, gamitin natin. Nandun sa isip yung mga founders. Pangalawa, ang basihan ng lahat ay si Kristo. Si Kristo. Bakit? Kapag si Kristo na, wala na tayong say kahit pagano tayo magaling na leader. Basta ang importante si Kristo. Kung yung natural na gulugod ng bawat environment ang sentro ng buhay niya si Kristo, let's say, doon sa palengke, merong namumuno doon. Sino po yung namumuno sa palengke? Market master. Kapag Kristiyano yung market master, mas malakas yung influensya niya doon sa mga tindera. Eh kung yung market master masungi, lahat ng tindera masungi. Kapag yung market master kurakot, ay napasigurado. Yung timbangan ng mga tindera doon ang mga. Pero kung yung market master Kristiyano, sigurado ka lahat. Malakas kasi yung influensya. Hindi man makabuo, pero mas malakas yung influensya niya. Miski sa isang pabrika, miski sa isang opisina, miski sa loob ng simbahan ba, hindi nyo masasabi na sa loob ng simbahan, lahat ng organisasyon, puro Kristiyano. Mas marami kaya di mo. Kaya yun ang trabaho ng konsilyo. Kasi ang konsilista, gulugod. Taglay niya si Kristo. Kung galing siya sa organisasyon na yun, na punong-puno ng lata yung dila, pagdating niya doon, mai-influensyahan niya yung mga yun. Sila. Na magbago. Pero hindi mo sa pamamagitan ng pagsasabi, kundi sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanila na tayo ay isang Kristiyano. At si Kristo ang sentro ng ating buhay. Ano mo?
Yun ang trabaho kaya dito sa loob ng organisasyon. May trabaho tayo dyan. I mean, mayroon tayong dapat misyon na dapat gampanan. Nabigyan ng gulugod ng lahat ng pangailangan. Si Kristo magiging basihan ng lahat sa buhay natin. At pangatlo, working with the vertebrae. Ibig sabihin, gulugod ang dapat natin bigyan ng pansin. Ibig sabihin, yung mga leader po, yung mga leader ng bawat environment, leader ang titignan natin. Huwag tayo kumuha ng magiging liable. Kumuha tayo ng leader kung gusto talaga natin ma-attain yung purpose ng Concilio movement. Yung vertebra, yung mayroong capacity to lead, mayroong ability, at mayroon din capacity to be humble. Kasi ang daming leader, lalo na po sa Concilio, hindi naman po lahat, na magagaling na leader, pero hindi po humble. Bakit? Ayaw nilang ibagsak yung bandera nila. Laging sila yung tama at yung pinakikinggan nila ay mali. At mas worse, kaya sila nakikinig, hindi para makinig. Kaya sila nakikinig para mamula. Is that Christian? Pang-apat po, the basic idea ng vertebration is the continuing support for apostles. Para mabago po natin at magpatuloy yung mga Kristiyano ay dapat suportahan natin yan. Paano? Kung ikaw galing ka sa isang environment, kailangan meron ka rin sa pang-environment. Dalawa dapat yung environment mo. Yung isang Christian environment at saka yung natural environment. Yung natural environment mo, that is where you are always into. Tapos yung supporting community mo, yung Christian community. Yun po yun. Now, yung apat na step, pinag-usapan na po natin. Pero isasama rin natin dito sa ilalim. 4 steps of vertebration. Pinag-usapan na po natin kanina yan. Yung una, to bind. Yun po yung pre-concilio. Babalikan nyo na lang sa page 1. Number 2, to evangelize. Ayan, babalikan nyo na lang puro sa second page. Ang dagdag lang po, itong number 3, to enlighten. Pero sinabi na rin po natin yan. Kasama yan sa establishing, tsaka sa establishing, tsaka yung spiritual direction, personal contact. And then step 4, to link. Pagsasama-samahin natin yung mga leader na nakuha natin sa pamamagitan ng group reunion. Pag binuo po natin yan, ang tawag dyan, vertebration. Pag sinunod po natin yung procedure from pre-concilio to post-concilio, sigurado maa-attain ng Concilio movement in the Philippines, yung purpose niya, yung real purpose niya, yung living of environments with the gospel. At hindi po tayo mapupulaan ni Dostoevsky. Hindi niya tayo mapupulaan at hindi niya masasabi natin sa atin na that the worst enemy of the movement are those who become its promoters without understanding it. Pero pansamantala, tanggapin muna natin yung sinasabi ng Dostoevsky. Okay, naging promotor ako ng Concilio sa Pilipinas. Pero inaamin ko rin na noong promotor ako ng Concilio, hindi ko naiintindihan ng Concilio. Kaya dumating yung pagkakataon sa buhay ko na hindi ako naging kakampi talaga ng Concilio, hindi kaaway ako. Bakit? Ipinalagaan ko siya kahit hindi ko siya nagkakawa. And I became one of his worst enemy. Pero siguro bukas, sa unti-unting pagbabago ng aking pananaw, ng aking pamumuhay bilang Kristiyano, magiging kakampi ulit ang isang Concilio. At ako, sa tulong ng biyaya ng Diyos, ay makapagpapabago sa isang lipunan na patuloy na nabubulong. Alam po natin yan, alam niyo yan, yan ang kalagayan natin.
Yan ang kalagayan natin at sitwasyon natin dito sa Pilipinas. Kaya nga po kailangan ang kilusang kursilyo. Dahil ang kilusang kursilyo po ang may kakayahan o tayo ang may kakayahan na baguhin yung umiiral na sistema yan sa ating lipunan. Kaya nga kung meron tayo ganito, kaya ka nagtsatsaga kami kung saan kami nakakarating. At kung ano-anong pula yung naririnig namin, but still, we continue striving because we know na ang kilusang kursilyo ang isa, hindi naman siya lang, kung hindi isa sa pinakamalaking instrumento na makapagpapabago sa ating lipunan. Kung gagamitin lang siya ng tama at naaayon sa itinakdang gamit sa kanya. Tulad ng isang relos, sabay-sabay ang bawat granahe. Kapag yung granahe ng pre-kursilyo nyo hindi gumagana, hindi gagana yung weekend at lalo na hindi gagana yung pulugot ninyo, magiging osteoporosis. Kulang sa sustansya yun. Pero hindi na natin papaabutin sa ganyan yung kursilyo sa Pilipinas. Tama na yung nakaraan. Alam natin hindi lang naman kayo nagkamali. Kasama kami rin. Hindi lang naman kayo nang hihinaya. Kasama kami rin. Yung mga pagkakamali kasama. At produkto nga ako. Produkto ko ng pagkakamali ng kursilyo. Alam ba niyo, kung alam niya, naranasan ko sa kursilyo, nag-kursilyo ko. Sasabihin niyo, puti brad, hanggang ngayon kursilista ka pa rin. Yung ginawa sa akin ng mga nagpakursilyo sa akin. Hindi kami pinahiya. Hindi kami pinahiya. Para na kami sinasalvage, para sinasabi, mamatay na kayo sa kaiiyak. Pero, kahit gano'n, andito pa rin. Kaya, alam natin, wala namang perfecto Lahat tayo mayroong pagkukulang. Pero kung titignan na lang natin yung pagkukulang natin at magsisisihanan lang tayo, wala tayong pupuntahan. Hindi natin magagamit ang kursilyo. Hindi ang gawin na lang natin ngayon. Okay, tanggapin natin lahat tayo nagkamali. And then, ano gagawin natin? Gamitin natin ang kursilyo sa tamang paraan nito. Paano? Pwede yung sama-sama tayo. Wala pang tandaan yan, magsama-sama tayo. Anyway, baka gusto din po ako bigyan ng image. Okay, tuloy ko lang, brother boy, hindi ba? Tuloy ko na. Dynamics. Ano? Break ko lang. Isip na po kayo? So, lahat po ng sinasabi sa loob ng 3 araw ay nagmumula sa tunay na karanasan. Ibig kong sabihin, karanasan totoo at hindi fabricated. Kahapon pa po natin nasasabi yun na paano kang makapagbibigay kung wala ka naman talagang karanasan. So, kailangan meron kang karanasan. Kaya tinatawag po natin itong fabricated, charismatic, yung proclamation sa loob ng 3 araw. Ngayon, sa bawat araw po, meron tayo 3 araw sa kursilyo, sa 3-day weekend. Sa bawat araw, mayroon tayong 3 sagot na dapat masagot. Yun po yung nasa gitna. Yung sa first day, ang nakalagay po ron, what they have to be. What they have to be. Ano yung dapat sa kanila na maging? Ano yung dapat para sa kanila? So, papaano natin na i-deliver yun? Sulat na lang natin para masimulan. Ayan.
Anong po ang unang rolyo? Alam na alam niya. Ang unang rolyo po ay Akari. Pangalawang rolyo po, sanctifying. Pangatlong rolyo, dating, at a shortcut. Number 4, at syempre, hindi ka naman, holiness. Yan. Paano masasagot yung tanong? What they have to be nung unang araw? Kasi kailangan yun ang masagot natin sa kanila. Kasi iisingin nyo sa pagninilay. Sa pagninilay, kagabi, pinag-usapan po natin na doon pa sa pagninilay, sinasabi na yun, dapat kilalanin mo yung sarili mo. Dapat alam mo kung sino ka yun. Sinasabi ng Lepe. So, sa buong araw, kailangan masagot ngayon doon sa kandidato kung ano yung dapat na meron sila sa sarili nila. Ano yung meron sila dapat bilang isang tao? Tinatawagan ang bawat isa, ang sabi sa rolyo 1, para ano? Tinatawag ang bawat isa para hindi po. Yun sa rolyo 1. Ang bawat isa ay tinatawag para ano po? Iba-iba. Ano ba talaga? Ang bawat isa po ay tinatawag para iba talaga. Para utusan mo agad, unang araw pa lang, utusan mo agad para makilala yung sarili. Ano ba siya? Para Akan sa iba. ano po? Holy. Hindi pa po, wala pa yung holy kasi hakalit pa lang eh. Pag sinabi natin holy, mamulat. Para mamulat. Mamulat. Ang bawat isa sa atin ay tinatawag para maging isang ganap na tao. Ekon. A fully human person. Ayan. Yan, parang hindi na iba-iba kasi nalilito. Iba-iba yung sagot eh. Bakit? Kasi, sasabihin ko sa rolyo 1, hindi ka po pwedeng maging isang ganap na tao kung wala kang hangarin. Lahat ng tao may hangarin. Lahat. Di ba? Sino yung walang hangarin? Iisa-isahin mo sa kandidato, ano hangarin mo? Hangarin mo na maging isang politiko. Hangarin mo na maging isang milyonaryo. Pero kaya lang, kadalasan yung mga hangarin na yun, unattainable. Ang sinasabi sa rolyo 1, tinatawag kayo sa isang hangarin bilang isang tao, isang hangarin kung pwedeng ma-attain. Pwedeng abutin. Ano yun? Tatanungin yung kandidato. Masabi sa kandidato, saan nandoon ang lahat mong isip? Saan nandoon ang lahat mong oras? Saan nandoon ang lahat mong pera? Saan ka nandoon palagi? Tapos alis sa iyo lista. Ano ang hangarin mo? Tanungin sa kanya ng lista. Tapos lalabas sa iyo lista. May iiwan yung tanong. Sabihin mo kandidato, ano ba yung hangarin mo? Hindi niya alam. Kasi wala pa siya. Hindi mo alam.
Pero ang importante doon, tinatawag ka bilang isang tao. Yun ang muna ang importante. Bakit? Kasi pagkalabas mo magro-roll yun ng uno, papasok mo yung SD. SD. Yung pare. Sabihin nung pare, ang pinakamataas na maaaring matamo ng isang tao ay ang isabuhay si Kristo. A call to be a human person and a call to be a Christian. Pangalawang call yan. Pangalawang panawagan. A call to be a Christian. Medyo nasagot na yung tanong, ano yung dapat maging sa isang tao? Di po ba? Medyo, pero hindi pa po. Sasagutin pa yan yung unang araw, hindi pa natatapos eh. Pagkatapos, sasabihin ng pare, attainable yun. Attainable na maging isang Kristiyano. Attainable at pinakamataas, bakit ba ang isa sa buhay mo si Kristo? Kaya pinakamataas, kaya nga tinawag natin sa ating dito sa Pilipinas na dakilang hangarin. Bakit dakila? Kasi pinakamataas at yun ay ang isa buhay si Kristo. Di po ba malinaw? Pag sinabi mo yan sa kandidato, pala, tinatawag muna pala ako bilang magpakatutong tao. Tapos tinatawag ako bilang Kristiyano. Eh ano pa? Sa papasok yung magro-roll ng dress. Tinatawag ka para maging isang responsable at aktibong kaanib ng simbahan. Ganun lang kasi yung sa dress. A call to be a responsible and active member of the church. O meron tatlong panawagan. Yung uno, yung dos, yung tres. Lahat yan panawagan. Naalala niyo kagabi yung pinagtatalunan natin yung bukasyon. Ano ba yung bukasyon ko? Bukasyon. Ano ba? Ano ba? Saan ba ako? Ibig sabihin po ng bukasyon, tinatawagan ka ng Diyos. Yun lang po yung ibig sabihin ng salitang bukasyon. Tinatawag ka ng Diyos. Saan? Para magpakatotoong tao. Saan ba? Para maging isang tunay na Kristiyano. Maraming Kristiyano. Alam natin yan. Pero kung konti lang yung tunay na Kristiyano, I hope yung mga tunay na Kristiyano yung pusilista. Pangatlo, tinatawagan tayo na maging aktibo at responsabling kaani ng simbahan. Tatlo yung panawagan na yun. At yung tatlong panawagan na yun is very basic. Basic, fundamental. Kasi lahat ng tao, hindi lang pusilista, tinatawag sa ganito. Tinatawag kang maging tao, Kristiyano, at aktibo at responsable kaani ng simbahan. Pwede ba yun? Is it attainable? Kaya ba natin tumugon sa Diyos? Sa panahon sa tatlong panawagan ko, yun ang maglalaro sa isip ng kandidato. Sabihin ng kandidato, kaya ko kaya? Kaya ko kaya na tumugon doon sa panawagan para magpakatao? Kaya ko kaya na tumugon doon sa panawagan para sa buhay si Kristo? Kaya ko kaya na tumugon doon sa panawagan para maging isang responsable at aktibong kaanib na simbahan? Kaya ko kaya? Ang sagot mo ng Kusilyo, hindi mo kaya. Hindi mo kaya kung nag-iisa ka. Pero kaya mo yan sa tulong ng Diyos. Kaya din actual case. Yun yung magsisynthesize dun sa tatlong calling. Kasi it is very impossible na ma-attain yan sa sariling sikap natin. Kaya kung sinasabi sa actual grace, tinutulungan ka pa rin ng Diyos na magliwanag yung isip mo at magkaroon ka ng paninindigan na magdesisyon. Yun ay sa tulong pa rin ng Diyos. Kaya hihingi ka pa rin sa Diyos yung tulong. Galing sa Diyos.
para makatugon o respond doon sa day callings na sinasabi sa atin. Okay, meron na bang nakatugon? Yun ang tanong. Sasabihin ng mga kusinista, maglalaro sa isip nila, if the rolos are well presented, maglalaro sa isip ng kandidato, sige, may tulong na nga ang Diyos. Mayroong panawagan at kung panawagan, may tulong ng Diyos. Kaya ang tanong, meron na bang nakatugon? Yun ang tanong naman, yung isang kusinistang nagsisimula sa kusilyo. Meron na bang nakatugon? Ano po sagot ng kusilyo? Meron! Bakit? Ayun mo, magbibigay ng rolyo. Holiness. Ano po yung sasabihin niya? Ang holiness ay iba sa piety. Ang piety may connotation na acts of piety. Yung gagawin mo. Pero yung holiness comes from one's innermost being. Yung holiness, hindi ginagawa kung hindi bumubukal sa kanyang pagkatao bilang Kristyano. Meron na ba ang tanong ng kandidato? Meron na, magbibigay na rolyo. Ano ba yung holiness? Sasabihin ng kandidato, simple lang yung holiness. Ang holiness ay ang pag-ibig ng Diyos sa tao at ang pagtugon ng tao sa pag-ibig ng Diyos. Pagsentro sa buong buhay niya sa Diyos. Bakit? Pag mahal mo kasi ang Diyos, wala nang ibang sentro. Diba? Pag meron kang mahal, yung mahal mo, siya lang yung sentro ng buhay mo. Sa kanya lang iimig yung buhay mo. Meron ka namang kinahal na iba. Kasi pag nagdalawa, dalawa na yung sentro ng buhay mo. Okay, yun. Diba? Pag sinabi ko holiness, nakasentro lahat yun. Sasabihin nyo, magro-rolyo. Kung pwedeng maging banal ang kahit na sino sa inyo. Yun ang sasabihin sa kanta. At ako